So, magandang araw mga kahimas. Meron tayong Toyota Vios. Tuturo ko sa inyo kung paano ang paggamit ng hydrophobic wax or waterproof Botany wax. Yan, hydrophobic. Dito sa Toyota Vios. Okay? So, kung napapansin nyo mga kahimas, meron siyang tape. Meron siyang mga tape. Yan. Kaya siya merong mga tape. Yan. Kasi po ay kakatapos ko lang mag-detailing. Ang detailing po ay exterior. Sa bali, binapping ko po yung labas with wrapping compound. So, meron na po mga tutorial na sa akin channel kung paano ako mag-wrapping, procedure. Tuturo ko naman sa inyo paano ako gumamit ng mga wax na hydrophobic dito sa kotse na to. Paano yung proper na application. Yan. Para sa mga nakakabili ng hydrophobic, nakakatuwa ito nung unang nilabas dito sa Pilipinas. Ang isang ganyan ay pumatak ng 1,200 to 500. Nakakatuwa, no? Pero ngayon sa Lazada ay 150, 180 nilang ito sa Lazada, yung ganyang hydrophobic wax. Pero kaya po siya ng kilik kasi po ay napaka-effective po niya. Napaka-effective na wax na yan. At napakabango pa. Babanguin yung sasakyan. So, ang una nyo gagawin kailangan ay linisin nyo muna yung area. Okay? Linisin nyo muna yung area. Kailangan hindi rin nakabilad sa araw. Okay? Yung sasakyan. Okay? So, gagawin ko sa inyo ng per panel. Hindi kasi ako nag-a-apply ng kabuuan ng wax. Kasi po yun, pag tumigas ay mahirap burahin or mahirap tanggalin. Ang tama procedure po dyan ay per panel. For example, isang panel, isang pinto po yun. Isang hood po yun per panel. Or bumper, buong bumper po, per panel po yun. Kailangan po malinis yung inyong motorcycle or sasakyan. Okay? Then kailangan per panel, then burahin nyo na agad. Pwede nyo hintayin kahit mga isang minuto. Ako kasi, ginagawa ko kasi mga 20 seconds to 1 minute, binubura ko na agad. Pero effective na po yun mga kahimas. Yan. So, i-apply ko na po itong hydrophobic. Yan. I-apply ko na po siya dito sa kabuuan ng sasakyan. Okay? Yan. So, ayan, meron tayong basahan na malinis or microfiber. So, meron tayong Botany wax or hydrophobic kung tinatawag. At meron pa tayong isang basahan na yan, basahan na malinis na syempre, microfiber. Ito yung pinakang last touch na basahan. So bali, ito yung pinakang pambura. Yan, pambura niya dito. Ito yung pinakang last touch. Okay? So, umpisahan na natin. So, ito na mga kahimas. Umpisahan na natin. Yung per panel. Gamit tayong hydrophobic wax. So, pag binili nyo siya mga kahimas, meron na siyang kasama na foam. Yan. Then, pigayin nyo lang yung foam bago nyo i-apply. Ikalat nyo muna. So, left and right lamang po ang pag-a-apply. At mamaya po mga kahimas ay tuturo ko naman yung pangalawang procedure ng pag-a-apply ng wax. So, sa procedure na ay pahalang or left and right. Okay. Same procedure din po yan ng mga pag-a-apply ng mga soft 99 na wax per panel po. Na hindi nyo po kailangan na authorized na i-bapping. Okay. Based on my experience at sa mga nakapag-demo po niyan sa ibang bansa. Yung Botany kasi ay pagkakalam ko kasi China yan eh. Pero yung soft 99 Japan. Yan. Siyempre nakagamit na tayo ng mga soft 99 ng mga wax, kaya puro ko na rin sa inyo na same procedure lang. At ayan mga kahimas, ay nakatapos na tayo ng 20 seconds. Then burahin na natin yung hydrophobic wax after natin i-apply. Left and right lamang. Pwede rin yung mga kahimas, pabilog, pwede rin po yun. Pero ang mahalaga ay nabura. And yung procedure ko ay left and right. Ako magtanggal ng mga wax. At sinasamahan ko rin kailangan ng silip, yung mga area, para lahat ay tinamaan ng basahan.
or nabura ng basahan. Pati yung mga loob ng mga handle, syempre kasama rin yun sa pagtatanggal or pag-a-apply ng wax. So kayang-kaya nyo yung mga kahimas, lalo sa mga car owner na mga nakakabili ng wax sa mga hydrophobic. Ganyan lang po yung procedure ko. Ayan, okay na mga kahimas. Then last touch sa basahan para talagang lapat talaga yung ano niya, wax or yung kintab. Ayan, ganun pa rin mga kahimas, left and right. Then ayan, patuloy lamang tayo. At ayun mga kahimas, nakatapos tayo. At sa kabilang panel naman tayo, naggamit tayo ng left and right. Then dito naman sa isang panel na to, gagamit tayo ng pabilog o circle na pag-a-apply ng wax. Pwede po yan. Ang mahalaga ay tinamaan lahat ng wax. Pwede po yun. Yan, patuloy lamang po tayo. Kailangan ng lahat ng area tinatamaan ng wax at tinatamaan din ng basahan na pambura. Okay, so pabilog siya mga kahimas. Then 20 seconds ulit at pwede na ulit natin siyang burahin. Or 1 minute, pwede po yun. Depende po sa gusto nyo. Huwag nyo patagalin dahil pahirapan po kayo niyan. At ihanda nyo ang braso nyo pag pinatagal nyo. Pag pinatagal nyo mga 30 minutes, ihanda nyo na ang braso nyo at pasensya nyo. Talagang mahirap yan. Based on my experience po, pinatagal ko po yung wax. Ako rin po nahirapan. Yan. Kaya, yung diskarte ko po ngayon ay ano na lang po, every 20 seconds, binubura ko na po. Or 1 minute. Yan, payo ko lang sa inyo. Nung nakaraan kasi, may nagreklamo kasi dyan, ang hirap daw tanggalin. Paano daw ba ako mag-apply? Sabi ko, sir, testing niyo po ng per panel. Ano po yung per panel? For example, isang pinto po yun, per panel po yun. Isang hood, per panel po yun. Isang fender or bumper, per panel po yun. Ang ginawa niya daw pala ay binuo niyang winax. Then, nahirapan daw siya. Tagaktak daw pawis niya. kahit anong laki ng braso mo dyan mga kahimas, kung lalahatin mo yan, ikaw lang mag-isa, magbubura at patatagalin mo, pahihirapan mo lang sarili mo. Kaya gawin nyo mga kahimas ay per panel ang pag-apply at pagbubura ng wax. So ayun mga kahimas, nakatapos na tayo ng pag-apply ng wax na hydrophobic. So dito naman tayo mga kahimas sa kabilang side. Ayan. Pwede rin yung mga kahimas, sama nyo rin yung ang tail light or headlight, then chrome, pwede rin po yun pag-apply ng wax. Ayan. And syempre, double check. Lalo sa mga car wash boy. Para sa mga client nyo or customer nyo na maselan. Meron kasi mga customer sa car wash na mga maselan na lagi naka-double check. Kaya payo ko sa mga car wash boy ay double check nyo lagi bago nyo sabihin sa customer na okay na po yung sasakyan nila. Para hindi nakakahiya naman, di ba? Para dumamayin yung customer, kumbaga quality muna, tsaka na yung quantity or yung dami. Wag muna maghangad ng dami ng customer. Quality muna kailangan syempre. Kaya tinatangkilik ang mga shop ay dahil sa quality ng trabaho. Then next, ito naman tayo mga kahimas, kabila naman. Ganun pa rin. Left and right pa rin yung procedure ko. So napaka-basic lang, kaya-kaya nyo ito mga kahimas. Lalo sa mga gusto magpapawis. Sa mga gusto magpapawis ay mag-wax na lang kayo ng inyong mga sasakyan. Lalo sa mga car owner. Ayan. Then sinama ko na rin yung fender.
So sakto lang yan. Then after ko dyan, kailangan ko nang burahin kagad itong kabilang panel, yung in-applyan ko ng una. Kung saan kayo una nagsimula mga kahimas, kailangan doon din kayo una magbubura or mag-finish. Yan mga kahimas, ang bango. Pwede pala mas sa tinapay. Yeah. Hindi, bawal po yan. Okay. Then, after nyo gamitin yung chemical or yung wax, ay ilagay nyo sa mataas na bahagi at baka mapaglaruan ng bata or ipalaman nga sa tinapay, di ba? Okay, iwasan nyo lang po maabot ng bata upang hindi magkaroon or hindi makasama sa kalusugan ng mga bata. Bata po kasi syempre hindi nila alam yung mga bagay-bagay na makakasama sa kanila. Kaya payo ko sa mga gumagamit niyan ay or mga chemical ay ilagay niyo sa mataas na bahagi na hindi kayang abutin ng bata. Or lagyan niyo ng mga padlock ang inyong mga drawer. Mayroong mga chemical. Dahil mahirap na bata, nakakawa ang mga bata. So, ayan mga kahimas. Patuloy lamang tayo sa pag-apply ng wax at pagbubura. Kailangan double check ang pagbubura. At double check din siyempre ang pag-apply ng wax. Kailangan lahat ng area tinamaan. So, same procedure lang yung mga kahimas ng pag-apply ng SOP 99 na wax. Meron po ako sa aking channel kung paano mag-apply ng SOP 99 wax. Ang Carnauba at SOP 99 black wax ng SOP 99. Patuloy lamang po tayo ng finish gamit ay basahan na last touch. So ayan, patuloy lang po tayo paggamit ng last touch. At syempre after natin gamit ng last touch ay wag natin hawakan yung mga panel upang di magkaroon ng mga fingerprints dahil nakakaya sa customer. Ayan mga kahimas, bali hood na lang tayo. Hood na lang ang apply natin ng wax. So yung ibang area mga kahimas ay na-applyan ko na. Yung bubong, yung ibang bumper, yung ibang panel na-applyan ko na po. Medyo haba na kasi yung video mga kahimas. Yan. Pero ang malaga mga kahimas kahit nasa maliit na may natutunan kayo sa pag-apply ng wax. Yan. And then sa hood naman tayo mga kahimas. Last touch na pag-apply ng wax. Kailangan ay pantay. At iba rin mga kahimas yung procedure ng pag-apply ng mga crystal coating, nano coating, glass coating, crystal coating. Iba rin po yung procedure nun. Yan. Then print natin. At naka 20 seconds na ulit. Siyempre, yung first step ng basahan ang gamitin natin. Ang SOP 99 mga kahimas na wax ay at hydrophobic ay hindi pwedeng i-bapping. Okay? Based on my experience at sa mga napanood ko ng mga tutorial sa ibang bansa, yung mga professional na mga detailer, ay hindi po nila binabapping. So per panel nilang ina-apply and basahan lang yung finish nila. Yan. So ganun lang mga kahimas, left and right din siya pala yung pagbubura. Pag-a-apply. Pwede rin yung mga kahimas kahit mga pabilog na or pa-circle na pag-a-apply ng wax, pwede rin po yun. Basta ang mahalaga ay tinamaan lahat at nabura or na-applyan din ng basahan lahat ng area. Para sa mga masela na customer ninyo. Diba? Then last touch, syempre nabasahan. Ganun pa rin. At kung bago ka sa channel ko, baka pwede makahingi ng like, subscribe, and hit the notification bell button para updated kayo sa mga new uploads, basic tips, tutorial, and all the detailing technique. Yan. For more
tutorial mga kahimas. Meron po ako sa aking channel, pabisit nyo na lang. So ayan, bago tayo matapos mga kahimas, wax tutorial or buffing tutorial meron po ako sa aking channel. Okay, ganun po siya ka-effective mga kahimas ang hydrophobic. Halos same po siya ng soft 99 na wax. Ganun po siya kabisa or ka-epektibo, diba? Eh mga kahimas, okay na. Kita-kits for the next upload. Thank you for watching. Bye bye.